Well, marahil patunay yon na yung pinasang batas ng Kongreso ay kulang pa sa pag-aaral at nagpapasalamat ako kay Pangulong Marcos na nakita niya yun at kung anumang mga butas o pagkukulang na kailangan ayusin at linisin ay maaaring mahabol at ayusin pa. Sang-ayon ng ilang senador sa pagpapatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa implementasyon ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF law. Para kay Senator Francis Cheese Escudero, nagpapakita lamang ito na talagang kulang pa sa pag-aaral ang batas. Ngunit para sa mambabatas, dapat munang bawiin ang inilagak na 75 billion pesos na paunang kapital mula sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines o DBP sa MIF. Ang tanong ko kumikita ba ng interes yun? Dapat isinangtabi lang nila within their funds yung dapat ibigay o earmark lamang at yung dapat ibigay sa Maharlika Investment Corporation. Ba't nila ginawa yun nang niwala pang nahihirang na CEO at mga members ng board at niwala pang IRR? Masyado naman yata sila nagmamadali nung ginawa at pinagpasya nila yun. Pero para kay Senator Sherwin Gatchalian, masyado pang maaga para bawiin ang seed capital ng Land Bank at DBP sa MIF. Pwede naman anyang ipagpaliban muna ang paglalagay ng pondo kung talagang makikitang may problema rito. Ang mahalagaan niya mapag-aralan kung makaapekto sa stability o katatagan ng dalawang bangko ang dineposito nito sa MIF. The mere fact na humingi sila ng regulatory exemption, ibig sabihin may problema silang nakikita at dapat mapag-aralan mabuti ito dahil itong dalawang bangko, napakalaking bangko to at kung meron magkaroon ng problema, baka maka-apekto to sa buong banking industry natin. I think this is a temporary delay para mapag-aralan mabuti. Tinawag naman na very good development ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang naging pasya ng Pangulo. Muli ring ipinunto ng mambabatas na maraming depekto ang batas. Anya, hindi napag-aralang mabuti ang konsepto ng MIF law simula pa man nung una. Kaya hindi anya dapat ipagtaka kung bakit hindi pa handa para sa implementasyon ang batas. Mabuti rin anya at nakinig sa mga dahilan at katwiran ang Marcos administration. Dagdag pa ng mambabatas, meron din anya mga batas sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinertipikahan as urgent pero vinito rin ito kalaunan. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva, kaisa rin sa desisyon ng Pangulo para matiyak na may sapat na safeguards ang batas. Sa ngayon, wala pang pahayag si Senator Mark Villar na may akda at sponsor ng panukala sa Senado. Pero ang kanyang ina na si Senator Cynthia Villar, kumbinsidong walang problema sa MIF. Pero sang-ayon itong mas maiging isaayos muna ang plano sa MIF bago tuluyang ipatupad. Okay lang. They wanted that, maybe they created that for a reason na gusto nila mag-invest on some infrastructure project, water project or so forth. Siguro sa kanya, naisip niya na put everything in order muna bago ituloy, di ba? Bukod sa dapat pang pag-aralang mabuti ang magiging epekto ng bubuing Maharlika Investment Corporation sa Land Bank at DBP na dalawang malaking bangko ng gobyerno na may mandato sa iba't ibang sektor, para sa ilang senador, dapat pa ring linawin ang mandato at magiging direksyon ng MIF para mas maiwasan ang mas malaking problema sa hinaharap. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.